Hi Leo, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. It means wag po nating ipilit kung hindi sa atin yung message ha. Ngayon, ito ay gabay lang. So nasa sa'yo kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. Leo, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, comment, share and like na rin. So, ito ang reading for the week of August 10 to August 16. Leo, ang iyong overall energy. Four of Swords, ang iyong challenge. Nine of Pentacles. Focus, the High Priestess. What will happen in the future? Seven of Cups. And then, ang iyong outcome is Two of Wands. Okay. Four of Swords, Nine of Pentacles, the High Priestess. Okay, ang iyong energy is Four of Swords. Healing. May nangyari ba in the past kaya kailangan mong maglaylo muna o manahimik muna? Parang ipapahinga mo yung iyong isip o yung iyong puso. Gusto mo lang mag-isa. Yan yung energy mo ngayon. Gusto mo maging payapa. Dahil sa nakikita kong energy rito is may pangyayari na nagdulot ng pain na sa tingin mo ang sakit. At ngayon, kitang-kita ko na yes, gusto mo na maging relax, magpahinga. Pero kahit ipikit mo yung mata mo, damang-dama pa rin yung sakit sa puso mo. Ang iyong challenge, Nine of Pentacles. Pagiging independent. Yes, gusto mo nang magpahinga muna, ipahinga yung puso mo o yung emosyon mo. Pero yung pag-iisa para paligayahin mo yung sarili mo in a different way, like gusto mo mag-relax, mag-chill. Hindi mo magawa yan ng mag-isa. Parang gusto mo may hinahanap ka na para sa'yo, ang pagiging masaya is kailangan merong kasama, may ka-partner. So, hindi ka ganun ka-independent. Hindi mo kayang pasayahin o aliwin ang sarili mo ng mag-isa lang. Nasanay ka na ng laging meron tao o sitwasyon na nagpapasaya sa'yo. And then, ang focus mo is the High Priestess. Alam mo yung energy na nananahimik ka pero kung ano man, yung parang inaano mo na tinatanggap mo. Kung masakit man ito, pwedeng hindi to para sa'yo. Pwedeng sinadya to ng panahon o ng Panginoon para mapag-aralan ko o ma-realize ko na hindi ko dapat ipilit ang sarili ko kung hindi para sa akin. So, ito yung time na nagpo-focus ka sa iyong intuition kung saan ka para talaga. Kung ang relasyon ba na nasa buhay mo, ewan ko lang kung currently meron pa kasi nga parang meron ditong healing is inadya ba na hindi kayo o hindi na maging kayo. So, nandoon ka sa proseso ng nag-iisip ka na may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit. And then, ang future energy, Seven of Cups. Oh, eto na, may mga choices ka, options na paparating sa'yo. Sinasabi ng Panginoon, ng universe na marami yan. Baka malito ka kung sinong pipiliin mo o kung ano to. Na maybe tungkol sa trabaho or maybe panibagong tao na magiging kasama mo para mag-heal. Or gamitin ng universe itong taong to para siya yung makatulong sa'yo sa paglimot o pag-recover para ma-overcome mo kung ano man tong dinadanas mo ngayon. And then, ang iyong outcome, Two of Wands.
Ito yung energy na, yes, may hinahintay ka, meron kang gustong gawin, pero nandoon yung hope. Nasa tingin mo, ano man yung mangyari sa buhay, may failure man o wala, kailangan wag kang mawawalan ng pag-asa. Yun yung nakikita kong energy sa'yo dito sa outcome ng barahan na ito. Kung may nadapa, pakita mo na kaya mo pa rin tumindig at ipakitang everything will be fine at kakayanin mo yun. Okay, let's clarify. Four of Swords, Queen of Cups, Ace of Cups, wow, and the Three of Cups. Okay. Itong Queen of Cups is a very loving energy, which is Ace of Cups is, ito yung talagang minahal mo ng todo, kung sino man ito sa buhay mo. But then, hindi mo inaasahan na hindi lang pala ikaw ang mahal or involved sa puso ng taong ito, kung sino man tong person mo na to. Kasi Three of Cups is energy ng third party. Third party pwedeng sa kasama niya sa trabaho or kaibigan niya na hindi mo alam is yung level ng pagmamahal mo sa kanya is hindi pala the same ng pagmamahal niya sa'yo. At nagkaroon ka ng realization pagdating yan. Kasi ayan nga, hanggang ngayon, yun pa rin nga yung tinatanong mo sa sarili mo, which is the High Priestess. Ito yung malakas ang kutob, malakas ang intuition, tahimik ka, pero hindi mo sinasabi na, yes, hindi mo verbal na sinasabi o pinaparamdam sa taong to, pero unti-unti na alam mo kung ano talaga yung nangyayari sa inyong dalawa. Kaya, kung gaano mo kamahal ang taong to, ganon din kasakit ang nararamdaman mo ngayon. Hindi ko nakikita rito na may separation. Pero mas pinili mo na lang na manahimik na lang muna at i-distansya yung sarili mo. Nine of Pentacles, ang iyong challenge. Knight of Swords, the World card, and the Nine of Cups. Leo, kung gusto mo ng panibagong, hindi ko sinasabing panibagong relasyon, panibagong pagkakaabalahan, kasi meron ditong completion eh. Maybe sinasabi ng baraha o ng energy na to na kung may nararamdaman ka dati pa, why not ikaw na talaga yung gumawa ng paraan? Maging matapang ka. Harapin mo kung ano man yung resulta. Kasi kung sa'yo hindi pa tapos, maaaring sa taong to tapos na. Pwedeng pinapakita niya sa'yo, okay siya, pero deep inside, ang emosyon niya is parang wala na talaga. Kasi may completion na rito eh. Maaaring sa'yo hindi. Sa kanya tapos na. Pero since ayaw kanya masaktan, pinapakita niya sa'yo na pag magkasama kayo is okay siya. Masaya siya tuwing magkasama kayo. So, hindi mo alam yun, hindi mo nahahalata. And then ngayon, nung nag-iisa ka na, nag-heal ka na, unti-unti mo na nare-realize. Kaya yan yung focus mo, the High Priestess. The Hierophant, Two of Cups, and the Page of Cups. Alam mo, Leo, ang yung napaka-loving mo na person dito sa taong ito. Talagang binigay mo sa kanya lahat. Ngayon, alam mo yun, ang hirap tanggapin para sa'yo na nag-offer ka ng love na akala mo may equal give and take. And then, nung na-realize mo na para kang, alam mo yung parang hindi na same at na may nanlalamig na sa'yo.
yes, napamukha sa'yo, na-realize mo na yan. Pero nandudun ka pa rin sa, ayaw kong sabihin na, dahil hindi ito yung, hindi ito yung energy ng Leo eh. Ang Leo is matigas. Pero this week, nakikita ko sa'yo na, andudun pa rin yung puso mo, willing ka pa rin na ipakita sa taong to na nandiyan ka sa kanya. Kahit alam mo meron ng nag-iba sa damdamin niya o emosyon niya sa'yo, andudun pa rin yung focus mo na, hindi. May pag-asa pang bumalik uli yung dati. Basta ipakita ko lang yung pagiging ako na mahal ko siya. Kami talaga. Okay lang, baka magbago pa. Kung yun yung decision mo, it's up to you. Pero nakikita ko yung pagiging tapat mo rito sa taong to. Kung sino man siya sa'yo. At kung kinakailangan mo ng advice, baka pwedeng humingi ka ng payo sa iba. Tanungin mo kung tama pa ba yung gagawin mong ipagpatuloy kung ano yung pagmamahal na binibigay mo sa taong to. Kasi baka makatulong yun at maipaliwanag sa'yo kung sino man yung pwedeng mag-advise sa'yo. Sa bagay, ang tao, pagka nagmamahal, walang pinapakinggan yan, sarado ang tenga. Kasi, yun lang ang nakikita niya sa ngayon. Yun lang ang naririnig niya. Yun sarili niyang desisyon. 7 of Cups, in the future, King of Wands, 2 of Pentacles, and the Queen of Wands. Oh my God. King of Wands, Queen of Wands. Ito kayo. Pero, wala na talagang balance na nangyayari, Leo. May kanya-kanya ng priorities ang bawat isa in the future. Pero ikaw, hindi ka papayag. Pipilit mo pa rin kung ano yung gusto mo. Pero yung taong to, hindi na. May iba na siyang mundo. At kung pipilitin mo ang relasyon na ito is, makikita mo na yung confusion in the end. Dahil, maaaring, yes, makipagbalikan to sa'yo, pero may mga time na kahit hanapin mo siya, hindi siya agad pupunta sa'yo o walang reply kahit mag-text ka dahil hindi na sa'yo pure or totally nasa yung focus niya. Kumbaga, hati na. Kung dati laging nandiyan sa tabi mo, isang tawag mo lang, isang text mo lang, siyempre, andyan, masaya ka dahil napaka-romantic ng tao na to, may equal give and take. But, dahil nga sa may nagbago na, at nakikita ko in the future, hindi na ganun ano niya sa'yo, yung oras niya sa'yo. May mag-iiba na, kahit ipilit mo pa. Dahil meron ng ibang pinagtutuunan ng pansin ang taong ito. And then, ang outcome, 2 of Wands. Kasi nakita ko sa'yo, very hopeful ka pa rin eh. Again hindi ito para sa lahat ng Leo. Kung hindi sa'yo ang message, it's okay. Kung para sa'yo, then fine. 3 of Swords, 5 of Pentacles, 2 of Wands. 2 of Wands, 2 of Wands. See? Kinarify na. Ikaw yung umaasa ka pa rin na someday, yes, mag-aayos, babalik yung dating kayo. 5 of Pentacles, kung ipipilit mo, masasaktan ka lang lalo. Na baka pagsisihan mo na, bakit ibinigay ko pa uli yung pagmamahal ko sa'yo, although nakita kong wala na. Kasi andito eh, talagang may ending na. Masakit man, pero binasa ko lang kung ano yung mga energies na nakikita ko. At 3 of Swords, 3 of Cups, third party nga ito. Whether isang dati niya ng kakilala na nagkaroon uli ng, let's say nagkita uli or nagkaroon ng mga okasyon na nakita niya uli ang taong ito, and then doon nagkaroon ng communication. Hindi mo alam
na nung time na yon unti-unti nang nawawala ng hindi na same yung emotion ng person mo sa'yo kasi meron na palang ibang nagpapatibok ng puso niya. And then, nung na-realize mo, dumistansya ka. Pero kahit dumistansya ka, ando doon pa rin yung pagmamahal mo hindi nagbabago. At umaasa ka pa rin kahit masakit. So, sabi ko nga, kung gusto mo ng ganong sitwasyon, okay lang. Kung gusto mo makipagkaibigan sa kanya, it's fine. Pero huwag kang mag-expect na anytime is nandyan sa'yo ang taong ito. Okay. Ang iyong last message, can you still trust him or her? So, pag ikaw ba, magtitiwala ka pa uli? So, yun yung sinasabi ng universe. Pag-isipan mong maigi. Kasi alam mo meron nang nagbago at meron na nga. Parang pinapabukas na sa'yo yung iyong mata. At sinasabing, katiwa-tiwala pa ba to o hindi? Na ipagpatuloy mo pa. So, Leo, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you again sa susunod pang reading. Bye!